Ang US ay nagpaplano na mag-deploy ng kanilang ground-based intermediate range missiles in the Indo-Pacific region sa susunod na taong 2024. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ayon sa isang US official na ang pag-deploy ng mga arsenal sa region ay ang pinakauna mula nung natapos ang Cold War. Ang layunin nito ay para mapalakas at ma-enhance ang deterrence capabilities against China. Alright, we now shift focus to the United States. Reports say that in an attempt to enhance deterrence against China, Washington is set to deploy ground intermediate range missiles in the Indo-Pacific in 2024. This will be the first arsenal deployment by the United States in the region since the end of the Cold War. Officials say options on the table for the United States include land-based versions of the Standard Missile-6 and the Tomahawk cruise missile. Ayon kay Rob Phillips na spokesperson for US Pacific Region, na isa sa mga tinitingnan na opsyon ay ang pag-deploy ng land-based version of Standard Missiles 6 SM-6 at ang mga Tomahawk cruise missiles na may range na abot hanggang 500 to 2,700 kilometers. At ito rin ang pinakaunang deployment mula sa Intermediate Range Nuclear Force Treaty or INF Treaty na na-expired noong 2019 na kung saan kasama din ang Russia noong 1987. At binabaan din ito sa mga bansa na magawa at mag-develop ng mga land-based na mga missiles na may range na abot hanggang 500 to 5,500 kilometers. Pero ang China ay patuloy sa paglaki ang kanilang mga arsenal of mediums and intermediate range missiles, habang ang US naman ay sumusunod sa INF or Intermediate Range Force Treaty. Ang China ngayon, ayon sa reports ito, na may mahigit sa 1,500 missiles na may range na abot hanggang 1,000 to 5,500 kilometers. At ayon sa ilang US official, na ang US ay hindi magbigay ng detalye na kung saang lugar sa Pacific region i-deploy ang mga missiles, pero sigurado ako na sa Pilipinas ito at kasama rin ang Taiwan na kung saan ito yung mga lugar na i-deploy ang mga missiles mula sa US. Ang mga intermediate missiles ay ipapadala mula sa Guam para dalhin ito sa mga allies na bansa sa Asia. Ang mga missiles deployments na ito ay sagot ng US at mga allies kung mangyari man ang krisis ngayon sa South China Sea. Kaya ang mga missiles na i-deploy ng US para sa mga allies na bansa sa Pacific or Indo-Pacific region ay nangailangan ng mga missiles na may range na abot sa target. Ang target na ito ay ang mainland China. Ang ibig sabihin na ang extended missiles deployment ay malalapit sa mga tinatawag na First Island Chains na umaabot mula sa Okinawa, Japan hanggang Taiwan at Pilipinas. Ang Guam ay naging strategically critical location for US military operation in the Western Pacific na kung saan mayroon itong layo na 4,000 kilometers mula sa mainland China. Ang mga intermediate range missiles unit ay mai-deploy kaagad ng mga island country na kaalyado ng US sa Asia, lalo na ang Pilipinas, para gamitin ito sa mga pagbabanta laban sa China. Ngayon ay medyo takot ang Japan at medyo nag-alanganin din ang Pilipinas na mai-deploy ang mga missiles na ito na galing sa US dahil sa takot na baka sila ang uunahin sa pag-target ng mga Chinese missiles kung magkagyera man. Alam nyo, kahit hindi ma-deploy ang mga missiles na ito sa Pilipinas o sa amang lugar sa Pacific region, ay tatargetin pa rin tayo ng China dahil kaalyado natin ang US. Kapag kaalyado ka ng US ay ituturing ka rin na kalaban ng China. Ganun naman talaga eh. Lalo na ang Pilipinas na nandito ang mga IDCA site. At ayon kay President Bongbong Marcos na ang IDCA bases ay hindi gagamitin ng US para sa strike operation o pang-aatake. Tama rin naman, pero kung ang teritoryo natin ay atakihin ng China, siyempre gagamitin natin ang mga missiles na ito para pangdepensa sa mga teritoryo ng Pilipinas. Sadyang ang mga i-deploy ng mga missiles na galing sa US para sa Pilipinas ay mga advanced ground-based missiles na may kakayahang magdepensa at umatake laban sa mga gawing military action ng China. Ang mga US missiles na ito ay may deploy
at mobile at agile units ang mga missiles na ito, na ibig sabihin mahirap ma-detect ng mga kalaban kumpara sa mga aircraft o mga naval vessel. At isa pang maganda sa mga missiles na ito na i-deploy ng US ay hindi na ito kailangan ng mga runways or mga airports or mga pantalan, kaya napaka-flexible ito. At ang US Army ngayon ay nakapokus na sa China at Russia, na dating war on terror sa Middle East sila nakapokus. Ngayon ay iba na sila nakapokus. Ngayon ang US Army ay kanilang pinag-aralan kung paano i-engage ang mga enemy vessels. At sila ay nangunguna sa frontline kasama ang US Marine Corps. Ayon sa ilang mga US official, na ang mga missiles ng China ay kanilang gagamitin para tirahin ang mga US naval base na nasa area or nasa Asia or Indo-Pacific region. At siyempre kasama ang Pilipinas, Taiwan, Japan at South Korea. Ngayon, sasagot din ang US gamit ang kanilang mga missiles na aabot ang range nito hanggang mainland China, na hindi na kailangan ng US ng mga barko o eroplano para mag-strike sa mga kalaban, lalo na ang China. Ang US Army ay mag-deploy rin ng kanilang bagong Precision Strike Missiles o PRSM para sa mga army units sa Asia. Ang mga missiles na ito ay napakabago pa at under development pa, at may range ito na abot hanggang 500 kilometers at compatible ito para ilalan sa mga multi-launch rocket system MLRS at mga HIMARS or High Mobility Artillery Rocket System. At kasama rin sa mga pinaplanuhang i-deploy ng mga missiles ng US ay ang bagong long-range hypersonic weapons o LRHW. Ang China ay gumagawa rin o nagdevelop ng mga hypersonic missiles. Ang LRHW missiles ng US ay may range ito na abot hanggang 2,775 kilometers. Ayon sa isang senior security advisor ng US, na ang air o himpapawid, ang space at ang dagat at ang cyber domains ay mas importante pa kaysa mga land-based asset. Kung magkagira man ang China laban sa US at mga kaalyado gaya ng Philippines at Taiwan doon sa South China Sea, ito ay dahil ang tensyon ay doon maganap sa mga maritime territories o dahil sa tinatawag na maritime geography sa mga areas involved. Ang ground forces ay may mahalaga ding papel na gagampanan, lalo na kaparty sila sa joint forces at lalo na sa pag-operate ng mga tinatawag na land-based missiles and missiles defense. At dahil sa mga missiles na ito na pinaplanuhang i-deploy dito sa Pilipinas, napaka-advance ang mga missiles na ito, na hindi ito pwedeng gawing dahilan na hindi na lang bibili o kukuha ng mga bagong weapons ang gobyerno ng Pilipinas, gaya halimbawa ng mga missiles, mga MRF at mga vessel. Dahil nga naman may mga missiles na dito na i-deploy, pag ganun ang rason, balik tayo sa BRP Pambot at Mangkanor. Hanggang sa susunod, maraming salamat.